back again to my YouTube channel. Kasama ko ngayon si Ate Mary. Fresh from the bat. But fresh from coffee pala to. Ang may coffee. Ayan, kaka-out lang. Ulan lamig, ate girl. Dalarama. Anong bibili mo sa Dalarama, te? Ayan, no, buo-buo yung yelo. Ayan, ang dulas niyan. Ayan, no, kung makikita nyo yung kalsa, ay, yung daan, no. Siguro abot tayo ng ilang oras dito sa Dalarama lang, no. Ilibutin natin ng isa-isa ito. Dito tayo sa bahay. Kakaalis lang ni Sofia. Kasama pa na si Ate Mary. Si Ate Mary naman yung ihahatid niya. Dapat kakain pa kami sa labas. Eh, ang nangyari nga, tumawag si Sofia kung gusto nung jowa sumama. Tapos yun, magkikita nga daw sila. The next time na lang, mag-video call na lang daw kami. Tapos nag-uusap-usap na kung kay Ate Mary, kung pwede ang bisita para minsan siguro ata doon kami tatambay daw, ganyan. Kasi Ate Mary, mag-isa ako, mag-isa lang din. Si Ate Maan naman, ano na lang siya, mag-part-time na lang siya sa Tim Hortons kasi nga may bago na siyang trabaho. Tapos si Sofia kasi naka-full-time dito sa Tim Hortons habang nag-aaral siya. Kaya sabi ko sa kanya kahapon, paano na niya pag graduate ka na, syempre mag-ano ka na sa mga sa mga home care ka na mag-work kasi nga kinuha niya CCA tapos mag-iipon lang siya doon para makapag-nursing siya. Ayan, ganyan. 40K pala yun. Pero 4 na taon na nga yun. Ayun. Nakakatuwa lang kasi nagkaroon kami dito ng syempre mga kaibigan kahit magkakaiba kami ng edad. Pero hindi naman sobrang nagkakalayo. Si Sofia yung pinakabata, 21. Ako 26. Si Ate Mary magta-30. Si Ate Maan 30 plus din siya. So yan, tara muna sa kwarto kasi magluluto ako ng dadalhin ko bukas. Lalabas ko yung giniling tapos wala pala akong kamatis. Gusto ko sana giniling tapos itlog tapos kamatis para ibabaon ko bukas sa trabaho. Yan. Tapos hintayin ko na lang ulit mag-out si Marvin sa galing trabaho kasi hindi na kami nakapag-usap kahapon. Pumasok na muna ako. Ang dami ko palang aayusin dito sa kwarto kasi nga mga damit, ayusin ko pa yung mga damit tapos magwawalis ako dito sa kwarto, guys. Tapos ayun, ang akala ko basa yung paa ko. Hinawakan ko, hindi siya basa. Sobrang lamig niya pala kasi nga doon nga sa trabaho, edi nga yung sapatos namin. Yung sapatos namin yung maninipis lang siya, yung galing Walmart. Pumapasok ay lagi kasi kami nandun sa may drive-thru. Pag magbubukas ng bintana, malamig, guys. Kaya ganun. Kaya sabi nila ate, gamitin ko daw kasi, bumili daw sa Costco, yung sakto lang. Kasi yung binili ko sa, saan nga yun? Marks na medyas, sobrang kapal niya. Pwede siya sa winter boots, pero pag dun sa sapatos kong pang trabaho, hindi. Sabi ko, ang trabaho naman kung magtatanggal-tanggal pa ako ng medyas. Kasi pag uuwi na kami nagmamadali, lalo na pag nagbus na uli kami. Kasi syempre may time din na wala si Sofia. Sinasabay kami ni Sofia. Kasi nga magkakalapit lang kami. Kaya ayun, edi pag ganun, kukommute kami, minsan padating na yung bus, kailangan tatakbo-takbo pa kami. Pero hindi pa namin na-experience ngayon mag-commute pa uwi, galing dun sa bago naming trabaho, dun sa bagong branch ng Tim Hortons. Kaya sabi ko pag nag-ano na, edi doon na namin ma-experience natin mag-commute kapag day off si Sofia or biglang hindi siya makapasok, ganyan. Kaya ayun, kailangan na uli na. Sabi na ate, bumili sa Costco kasi yung binili nga niya. Noon, nagsisale nga nung bumili ata siya, sale yun. Tapos sabi niya, hindi ka pa bumili. Kasi madami siya. Parang $17 ata, ilang piraso na yun ng medyas. Yung makapal naman siya pero hindi tulad mo sa akin na sobrang kapal talaga. Tapos sabi ni ate, yun din ginagamit niya na sa pang trabaho namin. Kasi nga malamig. Kaya sabi ko, sige, sabihin ko kay Marvin pag uwi niya. 3 lang kasi din yung medyas ko dito, yung makapal, guys. Pero, nitry ko kasi talaga siya dun sa sabi ko, sikip. Sobrang sikip niya talaga. Kaya dapat may ibang medyas pa pala talaga ako. Ito medyas na ginagamit ko, manipis lang. Nagugutom na ako. Kunti lang kinain ko. Dapat maaga akong kumain ngayon para hindi na ako kakain mamaya. Kasi sobrang antok talaga ako. Mga antok pa yung mga tao kanina kasi nga yung Christmas party kahapon. Tapos yun nga,
late na rin kami naka-uwi ni ate, mga 11 na kami naka-uwi dito. Syempre hindi naman ako agad nakatulog, diba? Tapos pinag-uusapan nga namin yung about dun sa balita kahapon ng mga iba kong kasama sa trabaho na naka-PGWP din. Na ayun nga, ganun nga. Pero wala pa naman daw kasi namang announcement kung anong mangyayari talaga. Kung pati kaming mga naka-PGWP papauwiin ba pag dumating na yung anong yun. Eh, sabi naman may valid visa pa naman kami, kaya wag muna masyadong kabahan kasi syempre nakaka-stress din yun, no. Kaya, ayan. Basta, paghandaan na lang natin yung mga pwedeng mangyari this year. Kasi nga, October yung botohan. Pero, sabi daw, mas papaagapin daw yung botohan. Kaya, ayun. Tapos kanina yung isa kong katrabaho, hindi ko alam na galing pala siyang Toronto din, sa Scarborough siya. Tapos nga yan, pinasok nga siya dito ng brother-in-law niya dito sa Tim Hortons. Wala pa ata siyang 1 year dito. Tapos PR na siya ngayon, 4 months ago guys. Kasi nga, nung na biglang nag-open nga yung pathway ng hospitality, kahit server ka lang, housekeeping yung trabaho mo, pwede kang mag-apply. Yung naman namin, sobrang bait daw, talagang nagsusupport talaga. Kaya ganyan. Sabi ko, nakakatuwa naman. Sabi ko sa kanya, sabi ko, 2 years din siya sa Toronto, tapos wala din daw nangyari. Tapos pagdating niya dito, ayan. Ay, sabi niya, wag ka masyadong mag-isip-isip ka. Siyempre ngayon, ang daming nangangamba nga sa status. Sabi niya, wait ka lang hanggat wala namang sinasabing uuwi, wag mo masyadong isip-isipin. Basta tuloy ka lang sa trabaho mo, kung ano yung goal mo, hanggat wala pang mga balitang hindi maganda. Kung may mga negative kang marinig, lang muna, wag mo munang anuhin. Basta ngayon, agaw lang tayo. Diba? Nakaka-stress din kasi talaga. Siyempre, hindi din namin maiwasang pagkwentuhan yung about doon, 'di ba? So, ayan. Kung ano man yung mangyari, ay kailangan natin tanggapin. So, guys lang muna ako, guys. Okay, so time check, 7:30 na at hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina kasi nakatulog ako. Parang alimpungatan pa ako kanina eh. Kasi akala ko madaling araw na. Baka late na ako, umaga na. May liwanag kasi kanina. Ito ako nitong giniling na may itlog pang ulam ko bukas. Yan lang babaunin natin bukas, tos prutas. Papapakin lang natin yan. Tapos nagluto si ate ng scampi. Nagustuhan niya kasi yung scampi na niluto ko ng bagong taon. Mahilig pala sa ate sa maasim. So, ayan. Medyo inayos ko kasi yung bangso. Hindi ko pa siya kung saan ko siya. Nagplancha-plancha na naman tayo. Kaya medyo maganda yung hair natin ngayon. Nakabagsak. Tapos yung bangs ko, hindi ko maintindihan kung paano ko siya ayusin. Kasi ayun yung sumama dito sa gitna. Naghihiwalay talaga siya. Parang pupunta siya dito. Ginano kasi yung nakalagay dito. Ang hirap. Hindi ko talaga maintindihan. So, ayun nga, hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina kasi nag-checkan kami ni Ate Pam doon. Tapos pagkatapos, nagawa-gawa lang ako dito ng, sa table. Dito nga sa buhok ko. Nanood-nood ako sa TikTok. Dinagdagan ko ng konti yung bangs ko kasi nga nung una kong gupit ito nung Pasko, konti lang pala yung gupit ko. Konti lang siya. Dinagdagan ko ng konti pa para medyo mabuo siya. Tapos, ayun. So, ayun nga kasi, syempre, ang daming ang mga, na nangyayari ngayon dito. Tapos, sabi ko nga doon sa katrabaho ko, sana magkaroon ulit ng pathway. Kasi nga yung iba nga, ang daming sunerte dito na naging permanent resident dahil nga sa hard to fill nga dito sa Saskatchewan. Tapos, sabi ko, sana magkaroon ulit ng bagong pathway na ganun, any kind of job ulit. Tapos, sabi niya, wag daw akong umasa. Kasi, ngayon nga doon nagkakahigpitan na. Pero, syempre, meron pa rin na pathway na para makapag-apply ng PR. Pero, hindi na tulad dati na madali. Yung katulad ngayon kanila, sa so, aswerte nga daw nga nila kasi nakapag-apply sila ng PR nung time na yun. Kahit, lang sila. Server, ganyan.
Ngayon kasi, syempre, kailangan magkaroon ka ng posisyon. Pero kung alam mo naman daw na nagsusupport yung company na pinagtatrabuhan mo, ayusin mo na lang yung, yung performance mo para mabilis ka nilang masuportahan sa pang-apply mo ng PR. Ayan. Pero kung talaga, wag na lang muna tayong umasa kung anong na magkakaroon ng pathway only. Kasi nga, dahil nga magbobotohan, di ba? Kaya nakakaano lang, pero syempre, tanggapin na lang muna natin kung ano yung mangyayari this year. Pero sana maging maganda naman yung kalabasan ng natin ngayong taon na to. Kasi unang pasok pa lang naman ng buwan. Unang buwan pa lang ng taon. Mahaba-haba pa yung ating matatrabaho. Kasi magwa 1 year pa lang naman yung PGWP ni Marvin. So, medyo mahaba-haba pa yung oras natin. Kasi sabi, kahit papaano naman, may valid pa naman yung visa natin. Pwede pa tayo magstay. Ang masama lang kung abutan tayo ng expiration, matagal pa naman. 2027 pa naman yun sa amin. Kaya pa natin ilaban. Laban pa natin yan. So may 2 years pa kami mahigit. 2 years and ilang months pa ba? Ilang months na ba si Marvin? 6 months? Or, mga 5 months, gano'n nata. So, ayun, ang araw, bukas, Wednesday na. Tapos, uwi na uli si Marvin ng Thursday. Minsan, hindi ko na rin masyadong iniisip kasi, syempre, nung una, talagang lungkot-lungkot. Kasi nga, ngayon na lang uli kami nagkalayo ni Marvin. Kahit sabihin mong 4 days, yun. Parang feeling ko sobrang haba na din. Kasi minsan, nalulungkot din si Marvin dun. Dahil, lang din, bahay lang din. Parang, siya, nasa barko na naman, parang trabaho, tas doon na ulit siya sa kabina. Di ba nasa basement siya, wala siya masyado nakikita. Kaya pag nandito si Marvin, ayun, sinusulit niya yung labas-labas namin. Kasi pag nandun talaga work lang, kahit paano daw nakakapasyal siya dito sa Costco, sa Walmart, yan. Okay na sa kanya yun. Yung mga ganun-ganun. Kaya minsan, okay, pagka-out ko sa work, minsan may, kung may trabaho ko pag-out, doon kami pumapasyal, punta kami Costco. Ayan, mga ganun lang, simpleng ganun lang. Tapos pag uwi dito sa bahay, ganyan. Inaano nga din ni Marvin, sana magkaroon na siya ng OT, kasi gusto niya mag-OT-OT, diba? Sayang din, kasi nga hindi siya makakahanap ng part-time dito sa Regina. Balak niya kasi maghanap ng part-time dito. Kaso kapag nagkaano na nga, ito na, pag nag-snow, hindi siya makaka-uwi dito. Kasi, delikado, ang daming nadiditch dito. Tapos lalo na kapag na talaga, wala nang makita talagang baka mamaya kung ano pa mangyari kay Marvin. Kaya, doon na lang siya sa Kipling kapag malakas ang snow. Yun nga sabi nila mag-ready na daw kami sa yung mga minus 40, 50 kasi nagkaganon daw dito talagang. Sabi ni Sophia, tungo ko pag na-experience mo na yun, pag mga 15 ako, huwag ka na lumabas ng bahay. Sabi ko nga, pag gano'n na yung mga ganyong kalakas, may pasok pa rin. Hindi pa pala, mali pala yung pagkakatanong ko Tapos talaga tinanong ko pag snowstorm, tapos mga minus 40 na may pasok pa ba yun? Sabi ko, baka lalo nang walang bus dito sa amin. Pag gano'n yun, hindi na ako makapasok talaga. So, ayun. Ay nako, sana maging okay ang ating 2025. Siyempre, madaming na ngayon. Yung mga mag-a-apply pa ng PGWP, mga nag-aalangan din sila. Kasi siyempre, kailangan mo mag-IELTS ka na or self-pip ka na pag mag-apply ka ng PGWP. Kami nga, hindi kami naabutan nun. Hindi kami naabutan nung pag ganun. Kasi kailan ba yung in-announce? This year lang, Last year, pagka-apply ni Marvin ng PGWP, parang doon na nag-announce na kailangan na may mga English test na. Tapos kami ni Marvin, magre-ready na rin kami para din kami ng self-pip or IELTS. Pero sabi nila mas madali daw yung self-pip, pero baka nga yun na lang din yung kunin namin. Kasi yung self-pip na din hanggang sa pag sabi nila, yung ibang yung PR, self-pip yung kinukuha nila kasi yun din yung gagamitin nila pag na sila.
nag-apply sila ng citizenship dito sa Canada. Inaano nga namin ni Marvin na makakuha na kami ng English test before mag-summer sana. Paghandaan na din namin. Siyempre, kapag bigla nga may pathway na inopen biglaan, kung certain man tayo, diba, nakaready na lahat ng mga kailangan namin. Para, dire-diretso na. Huwag na natin padagalin kasi minsan madalian lang yung mga pathway dito sa Saskatchewan. Tingnan mo yung sa hospitality. Nag-open sila nung March nga ba? Tapos, nag-close siya nitong August nga. Ayun nga, di ba nga nung plano namin lumipat dito, biglang nag-close na, kaya parang kami ni Marvin. Baka mamaya, bigla na naman magkaroon ng announcement, ganito, ganyan. Noon nga, nagdadalawang isip kami lumipat noon, kasi nga sabi, magkakaroon daw ng announcement November 1, hindi naman nagkaroon. Kasi sabi ko, baka pag lumipat kami dito sa Saskatchewan, biglang may inopen ng pathway sa Ontario na pwede kami makapag-apply. Pero ayun nga, lalong nang naghigpit. Parang may binawas na rin na points sa yung parang pag-support ng company ata. Hindi na siya tulad dati na pag nag-support yung company, mas mabilis ka makapag-apply ng PR. Parang wala na ngayon sa Ontario. Kaya, ayun. Kung parang sabi namin ni Marvin, kahit papaano dito, medyo lumawag-luwag yung isipan namin. Compare na sa Ontario, kami talagang na-stress talaga kami, guys. Sobrang stress kami ni Marvin nun. Kasi, sabi namin, paano yan? Talagang hirap eh. Kasi, syempre, hindi naman kami naka-skilled yung work namin ni Marvin. Kaya, dito kami sa Saskatchewan, baka sakaling maging okay yung aming status. Pag naging okay, ay, naku, sarap sa pakiramdam nun. Siguro maiyak-iyak kami ni Marvin nun pag nakuha na namin yun. Hay. Pero, ayan. Kaya natin to. Pero, ayun nga, maging handa na lang tayo sa anong pwede mangyari. Tanggapin na lang natin. Kung di man maging okay. Tanggapin na lang natin. Masakit man, pero kung ganun talaga, di ba? Kung para sa'yo yan. So, hanggang dito na lang, guys, yung vlog ko. At ako'y inaantok na rin. Maghihilamos pa ako. Tapos yung bangs ko. Tingnan pa natin kung anong magiging ganap nito. Kasi, syempre, pag nasa work na ako, tataas ko din yan eh. Ang gulo ng buhok ko pag, pag nilalagyan. Buti na may hairnet, di ba? So, yun lang. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko, guys. Bye!